Hi guys! Welcome back to our channel. For this video, update lang tayo regarding our trading and investing journey. Ayan, so kakauwi lang natin ng bahay. Ito nga po si Alwin ay aalis na naman. Sana naman ang lakad ng magaling na asawa. Hindi, may practice. Last practice namin yun kasi may tugtog kami this coming Friday sa Adobe Experience. Yes. Ayan. So, yeah, kailangan lang namin syempre linisin para hindi nakakahiya sa mga manonood. So, ang aasikasuhin niya po yung tambol-tambol niya. Hindi. So, tapos na naman ang work natin. Yan, meron kasi nga silang banda, like jamming, this coming Friday dyan sa Adobe Experience. So, sila yung tutugtog sa buong second set. Tama, no? Yeah. So, kung available kayo nun, guys, ayan, you can join them or us. Hindi ko alam kung baka kasama ako. So, ano yun eh? Friday night. Oo, tas kinabukasan may pasok nga ako. Kaya hindi rin ako masyado magtatagal din talaga. Ayan. So, tutugtog lang talaga yun. Pansamantala with his bandmates. Ang tawag sa inyo ay Arctic Ground. And ang tutugtugin mo ay drums. Drums, yeah. Yan. Play ako ng drums. Yan, yung mga tutugtugin niya, surprise pa, no? Pero, Filipino, iba, no? Filipino songs or hindi? Halo. Yung iba, mga natugtog na rin namin, pero may bago din naman. Ayan. So, maya-maya paalis na yan si Alwin. Kaya ako ngayon Luto lang ako ng price muna para pambalakas. Alright. So, ngayon, chikahan muna tayo about sa ating saving and investing journey. Ayan. So, samahan niyo ako, guys. Yes. It's me again, Emma, and kasama ko dito si Alwin na nagluluto ng French fries. Yes. So, yan, if you can remember and hopefully na panood nyo, no, na nag-start na tayo sa pag-open ng account sa Wealthsimple para, ayan, malagyan na natin ng money, madeposituhan na natin ng pera ang ating TFSA account. So, when you create yung Wealthsimple account mo, ikaw mismo doon yung may choice kung ano yung gusto mong i-open na account. Pwede ka mag-open ng TFSA, ng RRSP, ng RESP, or even non-registered account. So, nasa choice mo yun. So, meron din silang checking account and then meron din silang credit card. So, ang na-open ko na sa Wealthsimple ay yung checking account and yung TFSA account. And na-mention ko rin, oo, ikaw din nakapag-open na. Checking, pero wala pang TFSA kasi inuuna ko yung sa akin. Nabanggit rin namin na mag-open din kami nga ng RESP or yung tinatawag nating Registered Education Savings Plan. Yan para kay Zion yun. Kaya lang, pending pa rin. Hindi ko ma-finalize kasi pinapunta ko si Alwin sa mailbox namin. Wala pa yung SIN ni Zion. Wala pa rin yung SIN. So, last time kasi, kaya ko nga talaga gustong in-person sana mag-apply ng SIN para makuha ko kaagad. Then, syempre, makapag-create na tayo ng RESP. Yes. Kaya lang nga, sobrang dami ng tao during that time, hindi tayo na-accommodate, sabi, mag-apply na lang online. Kaya lang nga, nung nag-apply tayo online last week, until now, wala pa rin yung SIN. Although, nag-email na sila na na-process na. And then, antayin na lang daw yung document. Siyempre, yung document, dun makikita ko ano yung SIN number. So, hindi ko ma-create yung RESP dahil nga, kailangan natin yung social insurance number para kay Zion. So, anyway, since nga, saka na muna yung RESP, antayin muna natin yung SIN. Yan, nag-start na tayo mag-deposit sa ating TFSA account. So, kung matatandaan nyo, diba, mayroon tayong mga contribution limit. Depende kung kailan kayo nag-18 years old and dapat naging resident kayo ng Canada. So, since kami, although matagal na naging 18 years old, recently lang kami dumating dito sa Canada. So, 2022 lang, mag-i-start ang aming contribution limit sa TFSA. So, yun nga, syempre,
since bago sa atin ang Wealth Simple, ine-explore ko paano ba mag-transfer ng account ng money dito, no? So, yung una ko in-explore kasi kailangan instantly. Yan yung iniisip ko. Yung deposit dapat andun agad. So, from my bank account, nag-i-transfer ako or interact ng $3,000, which is yun yung maximum limit. Pwede mong gawin yun araw-araw, pero syempre ang hirap naman, no, na ma-cut yung iyong intended na deposit amount sa TFSA. So, as I've mentioned, yung contribution room ko and the Alwin is 26,500 each. So, kung susumahin, 26,500 times 2, ang contribution room namin ni Alwin combined ay $53,000. So, syempre, yun yung goal natin, no? I-maximize yan. Pero, syempre, it will take time para sa amin. Kasi, hindi pa naman natin kaya maglagay ng lahat-lahat ng pera dyan. Kasi, syempre, dapat may priority ka rin for your emergency funds. And then, yung savings mo rin. 'Di ba? So, hindi lang lahat for saving and investing. So, yun nga, nung nag-deposit tayo ng $3,000, yun na yung max na pwede kong i-deposit for the day. So, in-explore ko paano ba yung transfer from my bank to Wealth Simple in other means. So, meron ding way, kaya lang, it takes 5 days daw. Yan, 3 to 5 days for processing or and clearing. Kaya lang, yun nga, parang nawala yung momentum ko kasi nung unang dumating yung $3,000, parang gusto ko na siya i-invest sa ETF na isip ko or naaral ko. So, sabi ko, paano ba to? Hindi lahat or sabay-sabay. So, nung nag-transfer na ako ng second batch, hindi siya, di ba, hindi siya papasok agad-agad kasi nga 5 days pa daw. Pero, ang magandang function pala dito sa Wealth Simple is parang may ipapahiram na sa iyo agad, like in advance, yung Wealth Simple habang inaantay mo dumating yung money mo. So, nag-deposit ako ng certain amount, tapos pinahiram ako agad ng 1,500. So, total niya, for the first day na ready na ako mag-trade is 4,500. Nice. Yes. So, yun. Ready na yung account ko. Actually, hindi alam ni Alwin yun. Oo. Kasi lahat yan, guys, eh. Ako na yung gumagalaw. Natutulog na lang siya. So, ang ETF din na naaral ko, napakarami niyan, guys. So, personalize yan kung meron kayong own ETF, yung mga funds nyo, or yung investment accounts, pwede ring individual stocks, 'di ba? Pero ako ETF na para wala nang iisipin kasi it's a group of stocks na already. Tapos may S&P 500 and other investments sa emerging markets or country and other like international countries. Pero mag-devote din tayo ng another episode kung paano natin napili yung ganitong ETF and ano ba yung nagko-compose dito sa ETF na napili natin. So, ang napili kong ETF is yung XEQT. Yan. Alam niyo ba guys, sobrang, alam niya, grabe yung pag-aaral ni Emma dito, no? Kaya napagod ako dito sa asawa ko natin. Yan, gabi-gabi talaga yung naaral ko. Kasi, syempre, pera mo yan. Dapat, inaaral mo kung saan mo siya ilalagay. Yes. Ayan. So, hindi kasi ito sugal, 'di ba? Dapat alam mo yung pag-investan mo since you are looking sa future, 'di ba? Hindi naman ito yung inisip namin na pang-retirement kasi pag retirement gusto ko pang RRSP naman 'yon. Yung ito savings lang and investing like 20 years or even 30 years baka nga mag-meet na rin for retirement. Pero mas may flexibility kasi yan, para sa mga nakakaalam din ng difference ng TFSA and RRSP, mas may flexibility sa TFSA. And then, kasi sa RRSP, deferred yung taxation doon. So, although, pag naglagay ka ng pera sa RRSP kasi, tax deductible yun sa'yo, pwede kang magkaroon, diba, ng tax refund. Later on kasi, pag kinuha mo yun, doon ka babawian. Yes. So, doon ka tataksan. Dito naman sa TFSA, kahit hindi tayo
na madededakta ng tax kahit nag-deposit tayo ng 3,000 or additional 1,500 and so much more na kung ano man yung i-deposit natin. Ang maganda kasi, whatever we have deposited, we can withdraw ng walang tax. At anytime. Anytime. And any gains din, kung mag-grow ang ating in-invest, di ba? Ay, kunwari, mag-grow siya. Yung may nag-comment kasi, paano kung mag-grow yan ng $1 million? Taxable ba yan? So, guys, ito yung kagandahan ng TFSA. So, kung mag-grow yan ng $100,000 or 1 million, sana nga po, no? Pero parang sugal yon ay hindi siya taxable. Yun yung benefit ng TFSA. Pero pag mag-grow siya sa RRSP, ang alam ko, yun nga, based on my research lang recently din, ay taxable yun. Yes. So, pwedeng, mga lahati na lang yung gains mo. So, yan, isipin mo rin talaga kung saan mo balak mag-invest at mag-grow ng money. Kasi kami guys, ito yung ginagawa namin ito. Before kasi ginagawa na namin sa Pilipinas to. Yes. So, bumibili kami ng stocks. Dati, nung time na pandemic, no? Yung sa BDO, dito, Yan. Jollibee. Dito, ano yan, sugal yun ha guys. Pero tumubo tayo dyan, pitik. Hindi ko pa na iisip no na ang risky pala ng ginagawa natin. Kasi isipin mo na lang, no, kunwari, nakabili ka sa top, ngayon wala nang masyadong value yung dito na stock. So, ipit na ipit ka, and then sayang yung pera mo. So, dapat pag-aralan mo kung saan i-invest yung money mo. Ang kagandahan kasi dati at baby, nung time na nag-invest tayo sa dito, bago pa lang siya. Yes. Oo. Yung parang magsimula pa lang siya. Hype na hype siya. Pero ngayon, mag-invest tayo kasi sa S&P 500, like yung mga ano din sa stocks ng mga other emerging countries and other countries na okay yung development. Naisip kasi namin kumpara sa Philippines talaga, alam nyo yan, kung nag-investing kayo sa Philippine stock market, no, parang walang galaw. Yan. Mabagal. Ilang taon na yung nangyari or lumipas, hindi makaangat ang ating Philippine stock market. Kasi ang daming naapektuhan, syempre, political, ekonomiya, mga trahedya, mga kalamidad. Nahihirapan mag-grow yung economy natin. Yes. Lalong-lalo na talaga yung korupsyon. So, imbis na paahon yung stocks mo, palubog. So, mas may chance ka. Yan, based din sa record ng S&P 500, yung sa US stocks, Canadian stocks, mas may room for growth kumpara sa ating bansang Pilipinas. So, hindi naman natin yun ginagaranti na continuous yung growth ng US, continuous growth ng Canada and other stock exchange, pero yun yung based sa nakikita nating pag-aaral. At least, pwede nating matry yung calculator for compounding interest, diba? Mas may chance doon kumpara sa Philippine stock market. Kaya, then, naisip namin na simulan na rin yung journey namin dito sa investing sa Canada. So, with the value ng 4,500, ito pa lang yung panimula kasi nga hindi pa pumapasok yung funds na dineposit natin. Yung 4,500, bumili ako ng XEQT shares. So, parang dalawang beses ako bumili. So, inuna ko muna yung $3,000 and then sinunod ko yung $1,500. So, ang average price na nabili ko ay $39.26. So, nakabili ako in total with that money, yung 4,500 ko, ng 115 shares. So, dyan makikita nyo sa screenshot, 4,525 actually yung book cost or yung balance. Kasi, yung $25 dyan, yung sinasabi kong pa-bonus ni Wealthsimple pag gumamit kayo nung link. Yan, dyan sa description box below. At gusto nyo guys, click nyo lang yung sa description natin. Yan, additional na pan-trade din yon. Pero bibilangin nyo rin yan na additional sa TFSA contribution nyo. So, currently, nag-grow na ang ating TFSA ng 1% or $52. Pero syempre, hindi naman tayo trader for TFSA. So, it can go up and down. So, kung ang purpose mo is to
put this like in 10 years or in 20 years, dapat matibay yung loob mo, hindi ka masya-shatter, hindi ka magpapanik kapag, for example, nag-negative ito, nag-negative 5%, negative 20%, kasi kung naniniwala ka sa ETF na binili mo, yan, dapat, ano ka lang, hold on your dear life. Yan, so ilaban mo yung stock na to. Ayan guys, no, sa screenshot na ipapakita natin, bumili ako noong October 14. Yan, with the funds ng 3,025. Yan, with the plus 25. And then, additional na 1,500. So, maganda dito sa Wealthsimple, you can buy fractional shares. So, kung ano yung magkasyang shares based sa pera mo. So, hindi kailangan eksaktong-eksakto yung ibabayad mo for that share. Kaya nga, nakabili tayo ng 115.2669 shares. Yan, diba? Yun galing yan na guys, no? Galing. Yun yung tinatawag na fractional shares. Wow. And then, ito nga, ini-screenshot ko na to nung isang araw, no? Umabot na tayo sa 39.71. So, bilhin natin yung XEQT, yung shares na yon nung 39.26 siya. And then, tumaas na siya ngayon ng 39.71. Yeah. So, tumubo na tayo. Yan. Pero, syempre, hindi tayo dapat tumitingin sa daily gain. Kasi nga... Naliloko ko nga siya, guys. Sabi ko sa kanya, stay mo lang dyan. Huwag masyadong silip ng silipin. Oo. Pero ngayon, kasi pag beginner ka, may excited ka. Di mo rin kasi may iwasan talaga yun. So, dapat, ito yung invest and forget. Yan. Silipin mo na lang kapag gusto mong magdagdag or gusto mo nang mag-withdraw. Ayan. So, kasi for long term to. Kung gusto nyo guys maging trader, huwag nyong gamitin yung TFSA account nyo. Kasi, diba yung TFSA, registered account yan, and nagbibigay yan ng benefits sa inyo na kung ano yung gains dyan, hindi yan matataksan ng government. However, the moment na gawin yung trading activity yan, yung daily activity ng magti-trade ka, buy and sell ng buy and sell para kumita ka ng mas malaki, that will be considered as a business na ng CRA. And imbes na hindi kayo tataksan na kayo ng CRA for whatever gains that you have made. Yeah. So ako naman kasi guys, more on crypto kasi ako. So si Emma medyo mahina sa crypto pagdating sa mga ganyan. Ayoko kasi napaka-volatile yan. Lalo na din sa gold. So gold bumagsak ang gold ngayon. Crypto, yan, ingat kayo sa mga nagtitrade noon. Pero maganda siya ha, kung alam nyo yung ini-investan nyo or tinitrade nyo. At alam nyo yung mga technical analysis and fundamental analysis. So hindi tayo pwedeng naghuhula analysis dyan. Ako minsan hula or ako manual ako. Oo, pakiramdam analysis. So, mahirap yun kasi nagsusugal ka, para ka na lang pumunta sa casino noon, namili ka ng red or black or white, ganon. So, yun guys, no, yung update natin, as of today, iisipin ko kung kailan ko siya dadagdagan or ide-deposit. Yan, para rin alam natin kung magla-lump sum ba tayo or magda-dollar cost averaging. So, kapag lump sum, ibig sabihin, isang bultuhan, bibili na natin yung shares during that time or day. Pero kapag dollar cost averaging, we can divide it in separate days or weeks. For example, today, bibili ako, and then next week ulit, and then next week. Or pwede rin natin gawing bi-weekly or even monthly. So, yun yung dollar cost averaging. So, yun guys, no? At least natututo tayo unti-unti. Samahan nyo ako kasi katulad na beginner sa, Canadian stock market. Ayan. So, kaya pagdating sa mga ganyan guys, kay Emma ko na inaubaya. Pero more, pag ako naman sa crypto, ako naman. Alright. So, yung crypto namin sa Ethereum kami. Yes. Yan. Pero sabi ko nga, maglagay na rin siya sa Bitcoin. Oo nga eh. Yan, kasi, you know, there's still a chance, although still, marami nagsasabi, speculative pa rin. Speaking of Bitcoin, dati guys, yung first ako nag-trade sa crypto, 2016, ang Bitcoin lang nun guys, parang nasa 20,000. Sayang nga daw bumili that time. Mayaman na sana kami. Iba yung binili ko parang tinatawag nilang shitcoin. Oo, ganun talaga. Maraming shitcoin or meme-coin. Yes, kumita din naman ako doon. Pero sayang nga, syempre hindi naman natin alam ang mga market talaga. Wala tayong bolang kristal. Yes. Yan. Kung meron man,
naging milyonaryo. Milyonaryo na tayo. Yeah. So anyway, yun lang naman ang ating update for today, no? So sa mga hindi pa nakaka-open ng Wealthsimple account and gusto nyong magsimula na rin kasabay namin, you can open your Wealthsimple account using the link below. Para pagka-open nyo rin, no, at pag nag-deposit kayo ng at least $1, ay meron na kayo agad free $25 sa inyong account. Yes. Alright, so I think hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace! Bye!